Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kay lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sino ho ba dito ang hindi napapagod? Sino ho dito ang hindi napapagod? Sa tingin ko naman wala. Maliban na lang kung ikaw si Iron Man. Hindi napapagod ang malakasan ng laban. Pero kahit po ang pinakamalakas na tao napapagod din, hindi ho ba? Sa ating ebanghelyo, maganda ang paalala sa atin ni Jesus. Lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan na sa inyong pasanin. Minsan dumarating sa punto na kahit gaano kakalakas, napapagod ka din at mapapagod ka. Pero ang tinuturo sa atin ng paligid natin ngayon, pag ikay napapagod, anong gagawin? Magpahinga o umayaw? Ang tinuturo sa atin ngayon, na pag napapagod, umayaw. Pag napapagod, lumayo sa mga tao. Wala nang pakialam. Kaya ho nauso ho yung mga post na ganito at marami namang umuoo. Marami namang sumang-ayon. Nakapagpagod, mag-resign. Di ba? Magpagpagod, umayaw na. Sumuko na. Pero magandang paalala sa atin ang ebanghelyo natin. Anong dapat gawin kung ikay napapagod? Ang dapat gawin natin bilang Kristiyano, kapag pagod, magpahinga. At kailangan talaga natin ng pahinga. Kasi kung hindi ka magpapahinga, paano mo mapapabalik ulit yung lakas? Paano ka makapag-recharge? Kung hindi ka nagpapahinga, pahirap naman. Kung sulong ka ng sulong, kahit alam mong hindi mo na kaya at pagod ka na, sulong ka ng sulong, kaya pumapalpak minsan. Kaya nagkakamali minsan at minsan ang pakiramdam mo, parang hindi mo na nagagawa ng tama ang lahat. Magpahinga lang. Pero saan tayo magpapahinga?
Anong iniisip nating pahinga? Yun ang magandang tanong. Ano ang iniisip mong pahinga? At magandang paalala sa atin ni Jesus sa araw na ito. At sinasabi niya, magpahinga kayo sa akin. Kay Jesus tayo magpapahinga. Sa presensya ng Diyos tayo magpahinga. At minsan kailangan din nating ihinga sa Kanya ang lahat ng pasanin at ang lahat ng mabigat sa loob natin. Kailangan din nating ihinga sa Panginoon para bigyan niya tayo ng pahinga. Kaya hindi ho masamang magpahinga. Hindi ho masamang magpahinga lalo na kung pagod ka na. Pero magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Ang Diyos na kumakalinga sa atin, ang Diyos na tumutulong sa atin. At pinakamaganda ho sa lahat, hindi lang magpahinga sa presensya niya, kundi bumabad din sa salita ng Diyos. Minsan yung binabasa natin, ang humuhubog sa isip natin. At bilang Kristiyano, hayaan din natin sa panahon ng kapaguran natin, ay hayaan niyong hubugin din ang ating puso at kalooban ng salita ng Diyos. Kaya saan ka bumababad? Ano yung pinaglalaanan mo lagi ng malaking oras mo? Pagchichismisan? Pag-scroll sa Facebook na kadalasan naman, toxic ang laman? Sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay at inspirasyon sa atin bilang mga Kristiyano. At sana kung ang salita ng Diyos ang pumupuno sa buhay natin, oo, minsan makakaramdam tayo ng pagod. Pero, andyan naman ang Diyos na pwede nating pahingahan para manumbalik ulit ang lakas at pag-asa natin sa ating paglalakbay. Magpahinga lang tayo sa Kanya. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang bumabad sa buhay natin. Hayaan natin ang salita ng Diyos sa panahon ng kapaguran at kawalan ng pag-asa ang pumuno sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos na gumagabay sa atin. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Lahat tayo dumarating sa punto na napapagod tayo. Minsan nawawalan pa ng pag-asa. Pero kapag pagod, magpahinga. Magpahinga kay Jesus at bumabad sa Kanyang salita. Amen.